to our post-game press conference. We have here Ara Gala, Coach Norman Miguel, and Renee Peñafiel of the Cherry Tigo Crossovers who won in 5 sets against the Greenline Toastmasters. Coach, congratulations. Big win for Cherry Tigo, especially no opening day. Loss niyo to PLDT. How big of a boost is this being able to get this win over Greenline in 5 sets? First of all, thank you sa inyo sa pagkapanalo namin. Big win to kasi talagang big loss naman kami ng isang araw. So talagang wala kaming choice kundi i-redeem namin talaga yung sarili namin. Yun naman talaga yung napag-usapan namin na like yesterday, sana pag-aapak kami sa court ngayon. Yung maglalaro kami ng may pride. Hindi naman yung, sorry sa term ha, yung medyo yung nakakahiyang game. Kasi para sa amin talaga nakakahiya talaga yung nangyari nung game na yun nung Thursday. So I think we were humbled also nung game na yon na ngayon nakabawi kami. Although talagang mahirap, talagang I commend naman talaga yung performance ni Creamline. From the start naman, Creamline is Creamline, di ba? Kahit anong gawin mo dyan, the name itself talagang matatakot ka na talaga. So talagang mahirap talaga yung pagkapanalo ngayon. Di ba? Pero syempre, the sweetest victory talaga, yun nararamdaman namin ngayon. Yun. Thank you, Coach. And best player of the game, Renee Peñafiel with 18 points in this match. Renee, ayun nga, as a rookie, paano mo lang din hinandle yung nerves, yung pressure, especially sa ganitong bigdikan talaga na laban and against Greenline? I think po yun din po, yung mga reminders ng coaches sobrang nakitulong for me. And then yung mga seniors, mga antes ko rin po. And yun nga po, sabi ni Coach Norman, kailangan namin bumawi din. So, yun. Dinala namin yung training namin nung after that game sa PLD. And yung poster niya po. Thank you. And Ara Galang with 20 points in this game. Personally, paano mo lang din ba mindset yung sarili mo, especially tough loss ng opening, pero ang laking bawi naman itong game na to? Kumbaga, bounce back lang talaga yung kailangan namin yun. Hindi kami kailangan mag-dwell dun sa big loss namin. Kailangan namin, yun nga, ma-redeem yung sarili namin. So, bumalik lang kami, maging mas composed kami, and yung teamwork lang gumana. Thank you. The floor is open for questions. Coach, yung back-to-back na losses nga po sa PLDT na nakaabot man po kayo sa championship kinapos lang, pero overall po itong huling linggo, ano na yung naging biggest breakthrough or progress din ng Cherry Tigo na kumbaga ngayon kahit nga naging mahirap yung pagkatalo ng huli, contender status na rin po talaga yung pinakita nyo so far sa pre-season and ngayon? Honestly, hindi ko pa masabi like yung biggest breakthrough kasi yung inconsistent pa rin talaga. Well, playing in the finals, talagang it was such a big bonus para sa amin kasi talagang although nag-prepare naman kami para dito sa on tour na to, pero di ba naging bumpy rin yung elimination namin. Ilang losses din kami doon. And then yung pagpasok namin from the knockout to the quarterfinals to the semis, talagang sobrang ano na yun, yun na yung sinasabi ko lagi pag ini-interview ako, na big bonus na talaga sa amin yun. And since nandun na kami sa finals na yun, naglaro kami, umabot din siya ng 5 sets. Para sa akin, yung ipinaabot pa namin siya ng 5th set ay napakita pa rin namin yung paglaban, though hindi na we fell short and we did not get that game. May maturity na lang doon na na-develop para sa amin. Kami mga coaches, yun naman lagi ang namin kung hanggang saan naabot yung maturity natin, hanggang saan tayo ma-develop, di ba, makaka-establish nung, personality talaga ng Cherry na this is the new face of Cherry, like that. So, kaya ako naman nasabi inconsistent, look, naglaro kami ng finals, bilang bad game na, sobrang bad game naman, so yung pa yung kailangan namin solusyonan pa, di ba? Ano nangyayari kasi, coming from a bad game, babawi ng panalo after that. Mas maganda syempre, yung consistent ka talaga, di ba? Yun yung talagang gusto namin mangyari para sa kanila. And for Renner naman, grabe din yung naging huling na to, finals, yung PLDT game ulit. Ngayon sa 5 sets game na to, parang paano mo lang nabuo siguro yung tibay ng loob din na ngayon 5th set,
ang dami rin bolang naibatot, na-convert mo, at ngayon nakuha niyo ng panalo. Ayun po, yung reminder po ni Coach Norman, sabi niya ilaban na lang daw po yung pagod talaga. Yun po. And yung pagiging composed po the whole 5 sets. Yun po. And for Ara, gano'n kalaking factor yung pagod siguro over these past few days in terms of yung pagkatalo sa PLDT and kahit dito sa Panalo, gano'n kalaking role yung pagod sa UNC? Yung pagod kasi, nandyan talaga eh, kasama yan, naglalaro kami, tsaka lahat naman pagod eh. Pati yung kalaban namin, kami, even kayo nga eh, di ba? So kailangan... Hindi kami pa sila. Hindi, nandyan din kayo everyday. Nagtatrabaho din kayo. Ayun, kailangan lang ma-overcome yun eh. Kailangan hindi kami parang i-set aside namin yung pagod. Ilaro namin, ilaban namin kung ano yung hanggat kaya namin, yung ganun. Yun po. Coach, coming into this game, siguro parang marami rin nag-expect na yung panalo dito, parang medyo mag-second seed kasi medyo may lang yung tournament. Although meron po kayong mga games, gano'ng kalaking bagay lang ba ito na, you know, after that loss, na parang laking momentum na ito na natalo yung team like all teams? Siyempre, ano yan, confidence boost to talaga sa amin, di ba? Na parang, yung nga, like yung sinabi ko nga sa kanila, nandito na tayo, anong kinausap ko sila kahapon, pinuwesto na natin yung Cherry sa championship, sa finals. That's another commitment na kailangan mo talagang ma-retain and you know, one notch higher pa palagi. Kasi meron na expectation sa inyo niyan eh, di ba? Yun yung pinapaintindi ko sa kanila. So ito, nanalo kami. Creamline ulit. I just don't know kung gaano katagal since nanalo uli sa Creamline. So talagang malaking confidence booster sa amin to. Na lalo pang ma-challenge sila. All the more na embrace nila yung pressure. Gaya nga sinabi ni Ara, yung pagod nandiyan na yan eh. Saka yung the mere fact na nasimula kang mag-commit na maging player ka, nandun na kagad ang pressure syempre. So paano mo lang i-handle yan eh, di ba? Individually, nasa team. Long tayo tulad ngayon, syempre nanalo si Karim, syempre may expectation na naman ng mga tao niya, di ba? Yun. So yun yung kailangan namin trabahuhin, di ba? Para wala kaming choice dito kundi mag-step up na mag-step up. And then, Fernan and yun yan, may expectations na ganyan coming from dun sa championship, tapos may nag-reply. Paano nyo lang ba ina-handle lahat yun? Na kumbaga, pagod na sa lahat para lang mabot nyo ulit yung ganun yung goal nyo? Una kasi ginusto rin naman namin to eh. Hindi naman kami naglalaro lang para hindi manalo eh. So, syempre lagi yun yung goal namin, yun yung gusto namin. So, kailangan lang panindigan namin yung inaabot namin. So, ngayon, medyo nasa taas kami. So, kailangan yun nga, yung consistency and yung lagi kaming may gustong i-improve sa sarili namin para magre-reflect naman yun as a team eh, kapag individual nag-step up. So, Ayun, siguro i-embrace na lang po namin kung anong meron kami ngayon. Yung pressure and everything. And trabaho lang po. Coach, gano'ng malaking bagay lang din na nakabalik na si Jen sa team? Kasi sa game na to, 18 excellent digs and 15 excellent receptions. So gano'ng malaking bagay lang yung pagbabalik? Ano naman no, nakita naman natin din sa performance niya. No? So, malaking bagay talaga siya. Pero but still, hindi kami kailangan mag-rest dun sa ganung, you know, because Jennifer is there, so walang reason para maging complacent ka, na mag-relax ka and maging komportable ka na lang na nandyan palagi. Sa team kasi talaga namin, whether pag wala ka sa training, definitely hindi ka makaka-join dun sa mga scrimmages the following day. So, ganun din. So, parang sa amin talaga, para kami sa amin pantay-pantay talaga. Pero, plus factor na yun, syempre na share ni Jen yung experience niya, di ba, na nakakatulong naman din. Parang ganun. Thank you, Coach. Thank you. Yeah.